Alright mga chong, merong binubuong podcast ang photo and video event industry, pero hindi ako yung host. Luzon, Visayas, Mindanao, mag-ingay tayo. Kilalang kilala nyo to. Itong taong to. Ito yung taong pag hindi mo kilala sa event industry, mga chong, mukhang nasa ibang industriya ka. Alright mga chong, wala na patumpik-tumpik pa. Ang tito mo, ang tito ko, ang tito natin lahat, Tito Al Martinez! Baka hindi nyo ako nakikilala. Natanggalin ko lang yung cup para sure. Ha? Para sigurado na. Nangkita ko sa buhok mo, pare. Eh, pengi nga kahit Ito, pare. Ba't ba ako nandito? Anong ginagawa ko rito? Oo. Balita ko kasi meron tayong sisimulan podcast eh. Ah, podcast Pero pala naghahanap to. kami ng host. Podcast So, pala to. Ayoko mag-host. Sabi ko, si Tito Al na lang. So ngayon, Ayoko rin. Paano yun? Hindi, Naku po. joke lang. So yun, Tito Al, maraming salamat sa Naman. Maraming salamat sa pagpapaunlak. It's a pleasure. It's always a pleasure. Lalo na pagdating sa photo and video events industry. Yeah. Laging bukas ang aking puso. So, Nandyan ang aking puso eh. ayun. So, Tito Al, wala na patumpik-tumpik pa. Pakilala ka na, simulan mo na. Ako ba? Hindi niyo ba ako kilala? Most commonly, I was really known for being a tito eh. It was a tag nung way back a few years ago. Well, natag ako as Tito Al. Actually, si Kay Benitez yan, saka si Jason Vidor, no? Kung kilala niyo yung mga batang yon, mga bata pa sila noon, pero ngayon matatanda na rin, tito na rin sila. Anyways, yun nga, I've been in the industry for quite some times now, medyo ilang taon na rin, mga 28 years almost. I'll be celebrating it on October. Magto 28 years na ako sa photo video industry, pare. 28 years. So, Tito Al, di ba ang balita ko, isa ka sa mga naging photographer ni Enrile? Nung Actually, mga campaign niya. Actually, nung first campaign niya, oo. Pero ako nag-shoot nung baptismal niya. Actually, ako nag-shoot nung binyag niya eh. Medyo, ay, bossing, laki-laki mo na ngayon. Ay, gago. Baka maniwala yung mga, hindi, matagal lang ako. Pero nauna lang ako ng konti sa inyo. Pero alam mo, yung puso ko eh, millennial at newbie pa rin when it comes to photography. Lalo na sa, alam mo yung, we always tend to develop ourselves. Gusto ko palagi natututo. That's why I'm joining every now and then, sumasali ako sa mga ganitong yaya, sama agad ako. Kasi I want to share my experience at the same time to learn din, no? Kasi hindi naman porke nauna ako, alam ko na lahat. Siyempre, di ba? So yun nga, Tito Al, maputol lang kita. Nabanggit mo 28 years ka na. So ako, bilang nasa event industry, as a profession, nasa 8 to 9 years pa lang ako. Eh, matagal na rin, ha? Pero imagine 28 years. Sa 28 years na yun, ano yun, naging studio owner ka rin, naging free. Kasi ngayon, nakilala kita nung ako pumasok ako sa event industry. Nakilala na kita as Al Martinez, as isa sa mga kilalang freelancer. Freelance. Oo naman. Lahat naman kasi, I started doing photography when I was in high school. Kasi I was a photographer doon sa anong tawag doon sa yung diaryo ron sa nung high school. Abante. Hindi, iba yun. Inabot ko rin naman yun. Hindi yung journalism, yung high school ka, di ba? May mga ganun, photographer ka. Nagsushoot ako for that, na parang yung isang elective teacher ko sa automotive, parang naglilitrato, nakita ko, ang ganda yan, sir, ano yan? Uy, litrato. Ay, ba't iba yung panlitrato mo? So, na-curious ako with that. So, I started to ask him na parang, turuan mo naman ako. Ganyan. Tapos yung tarantadong teacher kong yun, ayaw kong turuan. Baka raw agawan ko pa siya ng trabaho. Nandun yung curiosity ko sa paglilitrato. No? So, parang one time, yung isang tropa ng tito ko, nag-rent doon sa lugar sa bahay namin actually, isang part ng bahay namin sa Santa Ana, Manila. Nagtayo siya ron ng studio. Yung front niya, ideal lang. Tataka ako, kasi tambay ako, high school ka, syempre. Tataka ako, pumapasok lang yung mga chicks, tapos mga naka-shorts, gaganda rin chicks pumapasok. Kalokohan nagpapa-ID, sabi ko. Tapos na-curious ako one time, dahil nga bahay namin yun, may isang liwanag ako nakita, mga 11:30 ng gabi yun, syempre, kabataan. Hating gabi. Pasok, ba't ang liwanag dito? Nakita. Sitip ako sa butas. Nakita ko, nagpipicture-picture na nakatupis. Ginanahan agad ako, Brad. Kinabukasan, pag-isip ko pa lang, diretso ako. Turuan mo naman ako, gusto ko maglitrato. Ang puta tinuro sa akin mag-ID. Ikala ko yun agad matututunan ko eh. Pero from there on, nag-start yung hili ko sa camera eh.
parang nagulat ako. Ganun pala yun. Kasi ang alam ko lang Kodak, yung point and shoot na... point and shoot. What they call this? Yung basta yung mga sa bahay, yung 135mm na tapat, tapos papas. Totoo. Yun lang. So, yung mga Kodak, yung mga panahon ng Kodak. yun yung mga yun. So, ayun nga, eventually, nahilig ako. Kasi sa kanya iba eh. Kakasa mo, may kakabit kang bala. Basta nakakatuwa, tapos marami kang siniset, kinakalikot. Curious ako. So, from there on, inaral ko siya. Parang tuwa ako kasi natututo na ako. Tapos sinasama ako nung kaibigan ng mga tito ko noon sa mga picture-picture ng mga kasal binyag patay. Tapos one time nga, may isang gig na nagkasakit yung photographer niya. Big break ko to, puta, big break ko to. Yeah. Pot, tawag. Kasi nickname ko Pot eh. Sama ka sa akin. Anong gagawin natin, tito? Sabi kong gano'n. Basta samahan mo ako. Eto na nga. Yung pala, may pictorial session siya ng mga bata, yung class picture. Class picture ng mga estudyante ng malapit na high school sa amin. Nama ako ron. Kasi yun, parang, alam mo na to, di ba? Alam niya na yung settings. Kinuwento na sa akin settings. Tinuruan na ako eh. O basta kailangan, pag silip mo, maliwanag lahat to. Yung focusing nga. Ito lang gagalawin mo. Tinuro na sa isa-isa. Ano tayo? Fast learner tayo, Brad. Oo. Diba? Sinabi pa naman sa akin, bibigyan ako ng 200. Nung panahon ko, Brad, yung 200. Malaking pera na yun. Malaking pera na yun. Huwag yun ang tanongin kung yung taon yun. Basta malaking 200 nung araw. Malaki yun. Ano taon yun? Mga 1947? Hindi naman. Mga 48? 48? Hindi, basta pag sinabi mo 200, tapos malaking pera na nun, matagal na yun. Matagal na. So, ayun nga, to cut the story short, I started doing class picture. Tapos doon ka talaga nagsimula sa class picture talaga? ID sa class picture. Kasi, ano yun eh, para rin point and shoot yun. Naka-standard yung setting, 5.6. Pag medyo mas marami, 8. Tapos may mga plus na naka-setup. Hindi ako nagsisetup nun. Basta ako taga-pitik, I'll just make sure na maliwanag yung silit ko sa viewfinder. Kasi yun yung mga panahon na talagang yung settings is fixed. Fix. Tapos naka-tripod. Oo, naka-tripod yun. Basta standard yun, nakakahon. Kasi inabot natin yan nung mga panahon na tayo nagka-class picture. Naka-frame na. Mga naka-frame na, ayan. At talagang settings yan, dapat bago nila ipitik yun, naka-settings na perfect talaga. Perfect na talaga. Tapos yun nga, yung framing nun, may nakaupo sa lapag. Basta 3 row lang yun Tatlong row, So yes. parang, ang opening nun, usually 5.6 and 8. Diba? Yes, Ganun. So ayun, ganun lang ako. Kaya nga may isang photographer na kaibigan din na lagi ako niloloko. Ako raw nagkuha ng class picture nila. Well, totoo naman, si Charlie Mateo, parang siya, puta, ina mo. Boss ya! Yan, lagi niya kinukwento yan when it comes to tropahan na parang ang nagkuha ng class picture namin, si Tito Al. Well, totoo naman. High school siya noon, pa-college naman ako. Pero high school pa rin ako noon, pa-college pala. Parang summer job, yung gano'n. Doon ako nag-start. From there on, curious ako, bakit may ganito, may ganyan. Tapos sumasama ako sa sa mga wedding. Doon na nagsimula yung pagpasok mo sa wedding. That time kasi, pinagbibideo ko. Video. Video, yung So, nag-start ka talaga sa wedding, video? Video talaga, pero kasi yung puso ko talaga, gusto ko maglitrato. Pero kasi, dahil ang kulang that time is video talaga. Video that time. Tapos nagla-lightman ako. Yung lightman pa nga nung araw, pare, yung nakasunod. Yung monopod. Yung mga naka-monopod yun. Tapos yung ilaw mo, yung 1,000 watt. Floodlight, kung tawagin, floodlight ba yun? Hindi pa. Uno mat, tatak nun, tungsten. Yung mga tungsten, okay. Yung 1,000 watts, yung pagbukas mo, tinapat mo yung kamay mo, sunog din yung kamay mo. Para ka nagpipirito. Mga ganon. So, I started with geography that time. We called it KBP, Kasal Binyag Patay. Others called it, basta maraming tawag dito hindi lang Kasal Binyag Patay Basta lahat ng events eventually. Members ka, so naging member ka talaga, nag-umpisa ka maging member ng KBP. Yun nga, yung Kasal Binyag Patay. Kasal Binyag Patay, samahan ng Kasal Binyag Patay. Correct. Doon ako kumukuha ng baon ng college kasi nga weekday weekday gig lang yun. O parang every Saturday, Sunday lang yun. So parang from there, kumukuha akong budget pero sabi nga sobrang short. So I studied photography actually sa isang mentor lang. Parang nagpi-PA ako kung kani-kanino. Actually, hindi pa PA tawag no, lightman lang talaga. Oo. Kunyari, itong studio na to, wala kang shoot, hihiramin ako sa tito ko. O pwede ba yung bata mo? Sama sa akin. Sayang pera yun 150 yun Pambaon din. Pambaon, malaki yun. Start sa ganun, sa 150, sa 100. Sama-sama lang ako until one time, nakahiram ako sa tito ko ng isang SLR. SLR pa tawag nun, hindi ba? Single. Single. Lens reflex. Yun. So, isang lente, 50mm. Shoot. Develop, chinecheck ko yung shots ko. Parang walang improvement. Kasi wala naman nagtuturo sa akin. Wala pa YouTube, di ba? Wala ka pang, kailangan mo magbasa ng pagkahaba-haba na mga magazine. Tapos, magazine, nandun yung kung ano-ano. description, kung paano ginawa. English, ang hirap intindihin mo, Brad. Totoo yun. Diba?
out of technicalities, tumambay ako Quiapo, marami ako nakilala sa Quiapo, nag-ano tayo, kasi yung tito ko, nag-station commander sa Quiapo, sama-sama ako, tapos doon ako nakakita maraming camera, tambay ako ng Hidalgo. From there on, marami ako naging kaibigan doon, marami na pagtanungan, doon na nag-start. Baga, Nag-start. may nakilala na ako mga studio owner na kailangan, actually, laging kailangan videographer eh. Kaso, that time, videographer ako, nag-edit din kami, mga inserts, alam na mga matatanda yan, yung mga paano mag-edit ng video nung araw, yung Amiga pa yung gamit, mga toaster pa, yung mga... Matatagal na yan. Basta mano-mano, tawag nga nila. Di ba may mga wire pa nun dati? Yung, Oo. ano tawag nun, master? Yung... RCA Oo, mga pa tawag, RCA, no? yun yung mga interconnections ng out, saka in. Yung talaga, mga bata, kung gano'ng kahaba yung video, yun din yung burning Yes. time niya, di ba? Tapos, nakikita mo lang kulay no, red, white, yellow, yun yung mga connections ng Oo, colors, yun lang yung mga connection nun. Tapos eventually, nag-evolve kasi nga parang mas gusto ko talaga maging photographer kasi during that time, ang videographer bugbog. Ngayon naman nakikita ko rin naman bugbog pa rin yung Bugbog pa rin. videographer. Oo, tama naman, bugbog pa rin. Parang that time, nung videographer ako, yung mga kaibigan kong kasama kong photographer, kumakain na, ako, nagbibideo pa ng mga nag-speech. Kasi dati, ninong-ninang eh, importante yun pag nagsalita. Totoo, Alam mo totoo. yun eh. O, tapos yung homily, kinukunan ng buo yun. Yung iba, yung photographer, nakaupo na, ako nakatayo pa rin. Hindi ko parang eagles Oo nga eh. Diba? So, Tito Al, di ba nagsimula ka film industry? Yes. Nagsimula ka film industry. Pumasok tayo from film industry to, yung nabanggit mo nga, SLR, to DSLR. Yep. And then now, 2024, ang usapan is mirrorless. Paano mo sila i-differentiate as from film era to DSLR era to mirrorless era? Based on your experience nung nagsimula ka, paano yung modernization, paano ka nag-adjust? Well, basically, ang adjustments ko naman, depende sa nagiging gamit, saka nakakasama. Okay. Yun naman yun, no? So, ako, for an instance, nung ang kasama ko, mas may edad sa akin, yung discipline ko, saka yung tirada ko, may edad din. I mean, out of technicalities, kasi during that time, yung mga film days pa, ang labanan dyan, technicalities, hindi aesthetics eh. Ngayon na lang naman yung mga aesthetic, yung mga panahon ng TikTok eh. Pero that time, during the film days era, it's all about technicalities. Dapat alam mo yung basic settings ng aperture, ng shutter speed. Di ba noong time na yun is yung mga film is may certain ISO? Yes. May certain ISO. Actually, it's not ISO, it's ASA. Yeah, ASA before. Oo. ASA, ASA. Tapos ASA, ang labanan nun, it's about distance. Distance, yes. Yun yung labanan nun between subject and the shooter. Mm-hmm. So, sobrang technical lahat. Ang hirap intindihin. Kaya, dati, bilang lang ang photographer dati. Saka mabilis ka dapat sa calculation, di ba? Mabibilang mo sa kamay. Saka hindi kasi pwede yung parang shoot, hindi eh. Oo. Pag nag-set up ka ng isang camera, ang dami mong factor na i-consider. Yung ilaw, yung available light, Yes. yung natural light, plus the artificial lights, no? Kung i-combine mo yan. Pero during that time kasi, lalo na kung if you're working in the studio, may mga artificial lights na involved. So yan, ang dami niya. Yung distance ng subject doon sa camera, magme-metro ka dyan. Dati nga yung camera may hinihilang metro eh. Para malaman yung distance ng tao na kukunan mo. Di ba meron pa yung test light? We call it the meter. Para malaman mo naman yung pasok ng ilaw. Ang daming gagawin. Kaya minsan, sa isang litrato, it will took you around an hour to shoot. Pero isang image lang. Isang image lang yung kuha. Unlike yung ngayon, nung pumasok na si DSLR, si mirrorless, well, dumadali ang buhay in a way. Pero out of technicalities, it's all just the same. Meron lang mga tweak, meron lang mga nabago. Lalo na when it comes to aperture, to shutter, mas nag-i-evolve. Dati walang white balance. Ngayon may white balance na. Meron ng white balance. Kaya yung kaibigan ko, si RC Lisan, yung nagturo ng alamat ng white balance, napakagaling nun. Isa pa sa mga So sa kanya talaga, kay Boss RC talaga nagsimula. Just kidding aside, Okay. parang that time, yung technicals na mga nasa paligid ng photography, it's very parang, paano ba tawagin? Hindi ko masabing mahirap kasi mas mahirap eh. Yes. Oo. Parang that time, hindi mo pa nakikita yung result eh. Yes. You have to go to a lab, pa-develop mo yung film mo, pa-contact print mo, kung mayaman ka, pa-print mo rekta, para makita mo yung output mo. Yes. Unlike nung pumasok na si digital, nandiyan na, nakikita mo na agad on the spot yung ilaw, nakikita mo na agad Lahat on the kasi spot. nasa screen na ngayon. Yes, lahat. Lalo na nung dumating si mirrorless. Yes, True to totoo the tone, true to everything. Kahit sa What you see is what you get, right? kahit dun sa ano niya tawag dito, yung sa mata. Mga focusing, yung mga eye focusing. Sa mga eye focusing na ngayon kahit gumanyan ka lang. Yes, iba yung technology ngayon. Kaya Diba? I'm very thankful with that. Lalo na ngayon, swerte ng mga
mga nagsisimulang nagsisimula. photographer or yung mga Bagong sibol natin. bagong sibol. Kasi lahat ng technology nandyan na eh. Nasa Given kanila to na, you eh. given. Kaya ngayon nga, masakit man pakinggan, pero ngayon, parang kahit sino pwede maging photographer. Yes, totoo As long naman as yun. na kayang bumili ng gear, Mm-mm. tapos meron konting knowledge with this, no? Ang daling asikasuhin eh. Tsaka sa cellphone, di ba? Yeah, isa Ang pa cellphone yun. natin, marami Capable na rin. Capable na rin. Kaya yung discipline nawawala eh. Totoo. Yun yung medyo nakakalungkot with the industry, no? Parang yung discipline with being a photographer medyo nawala na kasi nga out of the box, yung creativity natin hindi na Baga, lahat yan creative, wala nang mali, lahat maganda, depende sa preference. Pero yun nga, out of this podcast, we tend to talk with such thing na parang at least ma-share din natin with the photographers in the new era na parang yung discipline, yung mga pwede mong gawin as a photographer, maibalik. Alam niyo yun? Para kasing nowadays, maraming, hindi lang sa technicalities, hindi lang sa pag-shoot, pati yung pakikipagkapwa-tao with fellow photographers. Yes, yun din ang napapansin natin. Actually, marami nawawalan ganun. Kaya nga, I'm good with this podcast para to educate everyone, no? Lalo na yung mga upcoming photographers, newbies, matagal na, yung matataas yung ego, yung yabang factor, mas matataas pa sa height nila. Gusto ko i-tackle yun eh, para bumalik tayo doon sa era na magkakasama tayo ulit. Alam mo yun? Tama Yun yun eh, kasi parang we're doing this thing na parang to share, we invite people na who can tell their experience to speak in our behalf, lalo na when it comes to event industry. We want to tackle lang, hindi lang yung photo and video, when it comes to events. We'll try to invite people then na within the events industry na parang involved. Kung ano yung POV nila with the events and everything. Parang, we're creating this podcast na parang, ang galing ng utang ng aming producer. To unite everyone. Mamaya ako kwento kung sino siya. Naisip niya to. Nakakatuwa at ako in-invite niya. Well, it's a pleasure. Kasi siguro, ako yung mas madaldal. Nothing less, nothing more. Kung madaldal ako, mga chong, i-times 3, times 4 nyo pa si Tito Al. Ayun nga. Pero the very purpose of this podcast is to educate people. Hindi lang yung bago, hindi lang yung luma. True. Everybody within the events industry. We tend to help each other para mas maganda yung working harmony natin within the events, no? Parang kasi minsan medyo alam mo na hindi maiwasan, dati pang issue yan, matagal lang issue yan, nawawala lang, nalilesen lang kasi nga magkakakilala na yung mga supplier, pero when it comes na parang magkakaiba na yung supplier, hindi mo nakatrabaho, nababago ulit yung ganung discipline eh. So parang ito tayo, we tend to educate people in the events industry na parang let's work in harmony eh. Parang ganun. So, ang galing nung naisip ng ating producer, ng ating boss, na gawin tong podcast na to. Nakakatuwa. Kasi for the longest time, matagal ko nang iniisip Wala pang nakakaisip. Kaso, walang malakas na loob na walang gumastos. Salamat sa'yo, Mare. Maraming salamat. Kung sino ka man. Alam mo kung sino ka. Ayun. Ay, nandito pala. Kasi sagot niya yung lunch namin. Ayun nga. That's why. Salamat maraming salamat po. Mamaya na po namin babanggitin kung sino man po siya. Salamat sa ganitong idea. At salamat ako napili mo. Marami. Dahil madaldal ako. Hindi, ayun. Thank you. Galing. So, ayun nga, Tito Al. Nabanggit mo kanina eh. So, nagdire-diretso tayo sa pagpapasalamat natin. So, talagang malaking eye-opener to. Para sa akin kasi talagang ako, nung in-approach ako nung producer, director natin, talagang hindi ako nagdalawang isip to say yes. Ayoko rin naman. To say Nahiya yes. lang siya, pinuntahan pa ako sa bahay. Imagine mo, message siya, alam mo yung message niya sa akin, very eager. Kasi, interesado, alam niya magiging interesado ako kasi, yung term is, para sa akin is, kung may word ba talaga for the betterment. Pero yun yung ginagamit ko lagi yung term na, para sa ikauunlad, ikauusad natin. Exactly. So, katulad yun lang naman din eh. Yun lang naman yung main purpose na eh. Yun nga. So, dito sa event, dito sa atin, lalo especially sa photo and video, eto, tinamaan ako sa mga sinasabi mo kanina. Kasi ako, 8 years pa lang ako. Lalo ka pa, 28 years. Ang dami mong dinaanang era ng photography style, lahat. Kasi pumasok ako, Photoshop days. Usong-uso ang Photoshop. As in talagang lahat. Yan yung mga kita lahat. Oo, as in talagang lahat is retokado. Yes. Yes, makikinis. Yung album is talagang layout. And then, into minimalism. Umabot ako sa, yung era ng dark and moody, yung chocolate era, and then from light and bright. Nabago. So,
there are different changes na marami, ako 8 years pa lang, ang dami ko na pinagdaanan. And then, also yung capability ng tao na alam mo yung pinag-uusapan kanina is yung change ng pagbabago. Tawag dito, kumbaga yung term na sinasabi, pagmamature mo. Correct. So, paano mo na i-handle na from different eras? Kasi, ilang taon ka na? Huwag mo nang tanongin Wag kung ilang taon ako. Okay, sorry, I'm sorry. Mag-aaway Mali pa pala tayo ako. yan eh. Mali pala ako. Nakaka- Offend I'm sorry. Hindi, actually, hindi ako na-offend eh. Coming from a millennial. So, yun, change. Napakalaking pagbabago, discipline change. Paano mo ipapaliwanag yung changes? Changes na nangyayari ngayon, tapos masasabi mo na ano pa yung ikinagaganda nito? Actually, yung changes, every now and then, talagang nandyan eh. Mm-hmm. The only constant thing nga is yung change. Yes, totoo. Right? Totoo. So parang eventually, dahil nga nababago yung technology, nababago yung approach, nababago yung atake, nababago lahat. Yes. Pero the best thing with it, with the change, is umiikot lang. Oo. Kung ano yung totoo uso yan. dati, bumabalik. Kung ano yung uso before, andyan ulit. Nakatulad Umiikot ngayon, lang. hindi ba yung K-pop ngayon, kispormahan noong 90s na hip-hop? Exactly. Very, Na very, binibitin lang nila eh. ang maganda with change, parang, basta, as in, gulong lang na umiikot. Gulong lang siya, oh. O same thing with photography, no? Before, ang uso, ganyan, hard light, mga Yeah. ganon, sobrang high aperture, parang, alam mo yun? Ngayon, bumabalik na ulit sa low aperture kasi more on the details. Ano ba, depende sa era, depende rin sa tirada, yung preference eh, ng shooter, kung sino man, lalo na kung ano yung mga trends. Kasi may mga trendsetter talaga sa atin eh, sa mga studio owners, sa mga photographers na gumagawa talaga ng trend. Kaya kung ano yung nagugustuhan ng mas nakakarami, yun yung nagiging trend. So bilang freelancer, di ba, ikaw talaga full-time ka na ngayon. So 28 years, tama? 28 years? Yup. Or ilang years ka na freelancer? To be exact. 2008, nag-start ako mag full-time freelance. 2008. So 2008. So 2018, You do the math, 10. you do the math, guys. So almost 15 years. So biyak na biyak 28 years. So 14 years kang studio owner in self na talaga nagsimula ka doon talaga sa film era na isasyuhin mo. And then yung 14 years na yon as a freelancer, ano yung katulad niya sinasabi mo, merong may trendsetter na tinatawag natin. Correct. Paano ka nakakapag-adjust doon bilang from film? Alam natin na talaga nung film era talagang, alam mo, hindi mo pwedeng iset yung aperture mo ng basta-basta. Meron kang certain na talagang aperture Technicalities. technicalities, yun yung tinatawag. Pero ngayon, in the modern era, na ang technology is very, very different, na ang 1.4 pwede na acceptable na panggamit as group shot. Maraming issue yan. Napapag-usapan yan, lalo yan, given yan. Pero hindi natin pinapalaki yung issue na yon. Kasi katulad nga yan, yung adjustment era na yun na experience mo. Paano ka nag-a-adjust? Well, basically yung adjustments ganito, no? Kasi I never parang what do you call this? Parang yung pride ko kasi as a photographer kahit ako'y nauna, hindi pumasok sa ulo ko yun eh. Well, hambog ako in a way. Totoo yun. Kasi parang, this is my personality, pero when you... Hindi mo pwede alisin eh. When you tend to know me, malalaman mong hindi ako yung hambog na hambog. Tama. Nafe-feel kita. As a photographer, nauna ako, pero I tend to learn with youngsters eh. I adapt their skills when parang kinukombine ko with what I know, then try to develop kung ano yung mas okay. That's why until now, nakakasabay ako with newbies, with millennials and everything, kahit galing ako sa film. Kasi nga, I tend to learn dun sa kanila. Hindi ako yung tipong, nauna ako, dapat mas magaling ako. Hindi. Yung iba, ganyan. Hindi kasi, pag gano'n ang mindset mo, parang pag sinabi Hindi mo ka ready ganun, for change eh. Exactly. Tinitigil mo na yung learning stage mo. Totoo. Kasi tandun ka na sa bracket na. Ako kasi, I keep on learning. True. Hindi ko nilalagyan ng lock yung room for improvement eh. Kasi doon mo kasi every now and then nababago nga yung technology, nababago yung birada. 'Di ba? Ang ginagawa ko lang is to check on their work, ano yung kailangan ko i-adjust out of technicalities siguro, ano yung ano pa yung need to improve with the shot. Ang ganda ng shot gusto ko, kaso may ganito, I tend to improve that eh. Para when it came to parang yung point na parang kailangan mo na siyang gawin, mas na-improve mo siya. That's why as a freelance, never naman ako nauuli. Kasi nga, I adapt to changes.
That's the very secret of my, alam mo, until now, nandito ako, nakakapag-shoot with other studio, may nagtitiwala pa rin, maraming salamat. Thankful ako dun sa ganong senaryo kasi nga, until now, parang pagka bugbugan ng labanan, si Tito Al na tawagan nyo, si Tito Al ang book natin, nakakatuwa yung ganong feeling na parang pinagkakatiwalaan ka pa rin kahit alam nilang matagal ka na, alam nilang baka hindi ka capable. Kasi sa akin, pag sinabi mong ito yung gusto kong atake, ay, kaya ko yan. Yung versatility ko hindi tinanggal. Hindi ko inalis. Kasi as a photographer, you need to be versatile. Lagi ko sinasabi yan sa talk, sa workshop, sa mga kakwentuhan ko, sa mga kaululan ko. Pag ikaw photographer ka lang, ito lang yung style mo, hindi ka photographer. Yeah. You need to be versatile in each work that you do. As an artist din, parang alam mo yun, kailangan mo mag-adjust eh. Kasi hindi sa lahat ng panahon, nandyan yung mga gamit na ginagamit mo. May bagong darating na kailangan mo aralin. Diba? Yes. O that's why, pag may bagong gamit, nababago yung style. Kasi mas napapadali yung tirada. Katulad ngayon, yung mga mirrorless, pucha, diba? Nakakatuwa. Nung panahon namin, hindi mo naman magagawa yun eh. Yung mga angle-angle. Ang gaganda ng mga angle ngayon. Ang ganda ng mga sipat ngayon ng mga bagong Biruin mo photographer. ngayon, yung cliff, ang laking tulong. Gawin mo nung film yun, blurred yung shot mo, Maki. Totoo. Diba? Kaya nga, if you don't have a room for improvement, hindi ka mag-grow, hindi ka mag-adapt with what's the change eh. Parang gano'n. If you're not ready for change, talagang walang adaptation na mangyayari, walang improvement for you. Pero kasi tayo open tayo ron, kahit sabi mong bata ka, nakita ko ang ganda ng tirada nito, aralin ko 'yan. At least at the very least of it, nakita ko yung diskarte mo, I'll just correct it with my own technicalities. Mas magandang product, di ba? Parang yun lang ako eh. Parang I adapt to change when it's needed eh. Parang gano'n. Kasi di ba, correct me if I'm wrong, wala naman talagang mali sa mundo ng photography. Oo naman. Di ba? Di ba? There are rules na sinet to guide. Exactly. Pero hindi mo kailangan sundin yon. Mismo. Kung ano yung interpretation mo sa photo, gawin mo. Preference yan. Yes. That's why ano yan eh. Hindi naman tayo lahat pare-pareho ng tingin eh. Nakikita. Diba? Kaya nga may kasabihan na parang yung beauty is in the eye of the beholder. Yes. Di ba? Mm-hmm. Yun yung lagi mong titignan eh. Kasi what might beautiful sa mata mo, pwedeng hindi maganda sa akin. Totoo. So at the very least, at the end of the day, yung preference nung tumitingin, di ba? On how you approach on the image and everything. Di ba? Yun eh. So, diba? Yun nga. So, katulad niyan, napag-usapan na natin everything is changing. Ngayon naman, very hot sa mga baguhan. Kasi bilang matagal ka ng... Isiya mo sa matagal, ha? Sorry. Isiya mo, Brad. Kakasakitan tayo. Bilang isa sa mga nakauna sa industriya. Bilang maganda. Veterano. So, bilang nakauna sa industriya ng sa photo and video event, freelance. More on freelancing talaga. Kayo kasi, nung panahon na kasi na way back 2018, I remember na ako talaga is fan pa ako. Fan talaga. Until now naman kasi fan pa rin niyo ako. Even though na nakakasama ko na kayo. Salamat, ha? Kasi Tito Al, ang totoo niya, 2018, hindi pa ako ganun kagaling na photographer. Sabi ko, magsasalita sila Al Martinez, sila Michael Galang, may wow na talagang merong wow factor na pag nakikita ko sila, yung, alam mo yung as a fan, nakaka-excite na magsasalita yung, Diyos ko, ito yung mga nakikita ko na maririnig ko kung paano nila in-execute yun. Di ba bilang kahit sa artista nakikita natin yun. So, yun, changing. Siguro, last one na masasabi natin sa mga manunood as, di ba, ito, intro natin. Maraming mga baguhang freelancers ngayon na hindi alam kung saan o sino yung, I'm sorry to say, mga nuno, na parang hindi na sila marunong rumespeto. Ngayon kasi, ang gusto natin kasi talaga is ibalik yung katulad nung dati na mapagkwentuhan natin kanina. Before tayo magsimula ng ating recording, napapagkwentuhan natin na ang mundo ng freelancing ngayon is parang kanya-kanya. Di ba? Kanya-kanya na gusto nating ibalik yung dati na may tropahan. May tropahan, oo. Nandun yung talagang yung fan base na talagang pag nakikita ko kayo, master pa selfie. Di ba? Nung mga panahon na 2015, inaabot ko pa yan, 2013, 2015, nandun yung talagang pag nauna, fan, akbay, master, yung ganyan. Di ba? Paturo. Hindi tayo nagdadamutan ng knowledge. Kasi nga, nagsimula ako talagang tinitingnan ko yung mga shots ninyo. Kasi yun yung palatandaan. Nagagaya ako din yun. Ikaw pala yung nag-stalk sa akin. Nakita ko, alam ko babae, lungi. Ikaw pala. So, ayun. So, ano yan. So,
So, to be short, sabihin na natin, paiksiin na lang natin. Ano yung mga masasabi mo sa mga baguhan ngayon na katulad nga sinasabi natin, sila yung mga nagkiki-transcend ka. Pero, may kulang eh. Ano yung nakikita natin kulang is yung connection. Correct. Connection. Kasi, alam mo may knowledge ka. Pero alam mo yung sobrang tingin mo sa sarili mo is sobrang galing ka. Pero at the end of the day naman, alam naman natin na, lalo ng mga nasa event, na hindi mo original yan. Di ba? Hindi mo original yan. May mas nauna pa sa'yo, hindi mo lang nakita kung sino. Hindi lang uso posting. Hindi lang uso posting, yes. Oh, so, ngayon, ano ang masasabi mo, Tito Al? Well, basically, no, yung pagkatao, mahirap ituro yan eh. Mm-mm. Kung pagkatao mo yung pagiging pal, ikaw yan. Kipal. Ikaw yan. Yung mga kipal. Ikaw yan. Oo, Pero yung mga kipal. when you're into events industry kasi, as much as possible, learn how to socialize. Learn how to mingle with co-suppliers. Mapakilala mo siya, mapahindi. Pag naka-cross over kayo within the lobby ng hotel, manong mag-hi lang kayo, it's a form of respect, lalo na kasama mo sa industry, mapakilala mo siya or hindi. It's just a form of parang, ito, Respect. a simple nod will mean a lot of thing with your co-suppliers. True. Pero yung sabihin mo yung dadaanan mo, nakita mo kapwa mo photographer, lalakpasan mo lang. Well, pagkatao mo yan, hindi kita masisisi, hindi ka mahal ng mama mo. Anyways, pero learn how to deal with this. Eventually kasi, when you're experiencing things up, you'll learn din naman yung ganon. Pero as for newbies in the baguhan, parang try to impose the courtesy thing, no? Parang basta nakita kayo kahit hindi na kayo mag-hi, mag-nod lang kayo, it's a big thing. Yes, true yun. 'Di ba? Para eventually pag nakita mo siya, tapos bandang uli kilala pala siya, at least meron kayong socials eh. Parang hindi naman pwedeng sabihin dahil introvert ka, hindi ka na mamamansin. Hindi, it's not a reason eh. Parang be kind and be respectful with other suppliers. It will come a long way. Kaya nga medyo tumagal ako, Brad. Magaling ako makipagplastikan eh. Kidding aside. Malaking bagay yung nakikipag-usap ka, yes, kilala or hindi. Tama? Totoo. Kasi it will lead you to another door para to, alam mo yun, mas marami kang makikilala. Diba? A simple smile. Mas marami kang makikilala, mas masarap, maraming kaibigan eh. Para kahit saan ka mapunta, parang, alam mo yun, parang kahit saan ka mapunta, pagka nagkabulilyasuhan, may mahingan ka ng tulong. That's why maraming group, maraming page ang na-create because of this. Matagal lang usapin yan, yung mga hindi namamansin. Intindihin natin sila, siguro mahihain lang talaga. Pero as much as you can, guys, try to impose yung bate, yung ganyan, mapasikat, mapakilala, or hindi. Kasi at the end of the day, tayo magkakasama as supplier sa photo and video, events industry. As much as possible, kahit nga coordinator yan, just say hi, just nod. Kasi tayo pa rin na makikita sa finals. Oh, wag yung pili lang. Basta kasamahan natin yan, batiin natin. Basta nasa event industry, say hi, say smile. It will go a long way. A simple smile says a lot. Yes. Diba? Kaya nga sa podcast na to, guys, maniwala kayo hindi. Magdudurugan tayo. We'll see a lot of episodes during this podcast na marami tayong pag-uusapan. We'll tackle issues within the events industry, mapa-photo, mapa-video. At other than that, mas mag-i-invite din tayo ng iba pa nating kasamang suppliers. Hindi lang photographers, hindi lang videographers. We'll try to invite florists. We'll try to invite makeup artists. We'll try to invite coordinators. Yes. Hosts. Kung sino man yung pwede natin invite just to tackle issues in the event industry na medyo mas makapagpagaan pa ng ating trabaho. Ang madalas na nakakaaway ng photo and video, lights and sounds. Talaga ba? Sa ilaw. Especially when it's sa ilaw. Tapos na ako sa era ng pakikipag-away. Nandun ako sa pakikipag-away. Ayun, maaanuhan na natin yun. Pero we'll try to tackle with that. Na parang we'll invite people from the industry na we could talk about these things na parang nangyayari within the base of the event industry, no? Parang eye-opener. Yes. We'll try to do this podcast as a very educational talk na parang mas mapag-uusapan natin mga bagay-bagay na mga hindi na mapapag-usapan basta-basta. Correct. Yung mga sensitive man yan o hindi. Yung tipong pag nasimulan mong umpisahan ng open yung conversation na yun. Dire-diretso. Maraming tawag dito ideas na hindi magkakasundo-sundo.
Correct. Kasi may kanya-kanya pananaw. Minsan basic lang na hindi na pag-usapan na maayos, nagkakaproblema Yes, through the entire domino event. effect yan. Yes, Domino yes. effect. Kaya nga, we've created this podcast para not just for fellow photographers and videographers, but within the events industry alike. Kaya, hope to see you soon. Hope to follow and subscribe. Ano mo na, kung ano man yung magiging title nito. Actually, hindi pa namin alam yung Di title. pa alam yung title. Di pa magkakalam. Ang alam ko lang dito, Tite eh. Tito Tells. Pero hindi, mababago yan, syempre. Evidently, we'll do a wholesome act. Parang as much as possible, we'll try to make this podcast a very learning things and a gateway to learn on other POVs ng mga supplier, no? Hindi yung tipong tayo lang, hindi yung tipong yung point of view lang natin as a photographer and videographer. Then, we'll try to learn from them as well. Para mas makita natin ba't nila ginagawa to, mas maintindihan natin ba't nila kailangan gawin to. Same thing with us, na parang ba't natin kailangan gawin to, to share yung mga experiences and to share yung mga moves natin na alam mo yung coordinate with everyone. Tama. Para maiwasan yung pagbabangayan. Para maiwasan yung bungguan during the events. Kasi at the very least, ang kailangan lang naman natin i-please dito is yung client natin, hindi yung sarili natin. Hope to see you soon, guys! Ayun. So, maraming salamat, Tito Al. Naman, boss. Maraming salamat. Hindi Tito Al. talaga ako sa buhok mo. Pangarap ko yan. Lagay muna natin yung iba dyan. Ayan. Pero see you soon, guys, ha? See you soon. Salamat, Mark. Maraming salamat sa pagpapauna Yes, ko. sir. Ayun. Tandaan nyo, hindi ako yung host, ha? Si Tito Al. So, ayun. Nga pala, maraming salamat sa episode 0 namin sa Blueprint Studio, sa Blacklick Cafe, and then sa The Radical Photo na may pakana nitong podcast natin. Tito Al, ano ba? Magkiti ko na, ha? Boss Eric Menjola, maraming salamat. Ayun, nasa likod. Nasa likod. Naglabas ka pa ng pera para dito. Ayun. Maraming salamat. Thank you. Especially, Tito Al, marami kong natutunan. Naman. Maraming natutunan. Pagkakataon, ang laki ng pagkakataon na binigyan mo ng, biruin mo, ang tingin ko is, marami na akong alam. Pero at the end of the day, ang dami ko pang natutunan ngayong araw. So last question na lang. Anong taon nag-7th birthday si Enrique? Nung pinicturean? Pare, tutuliin siya nun nung 7th birthday niya. Sana na-cancel.